Sa isang lumang bahay sa liblib na lugar, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. At isang nilalang mula sa ilog ang bumabagabag sa isang taong may kakaibang kondisyon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na hindi sigurado kung ang kanyang mga nakikita ay hallucination lang o may mas malalim na misteryo sa kanyang paligid. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na labanan ng takot, isang gabi ay nagbago ang lahat nang makita niya ang nilalang sa isang anyo na hindi niya inaasahan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kanyang mga nakikita at paano niya haharapin ang takot na ito? Nakatira ako sa isang lumang bahay sa isang liblib na lugar. Yung tipong pag pumasok ka, mararamdaman mo agad yung lamig at parang may mga matang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Dito na ako tumanda. Dito na ako nagkaisip. Lahat ng alaala ko nung bata pa ako ay dito sa bahay na ito nangyari. Mayroon akong kakaibang kondisyon na parang schizophrenia, sabi ng doktor. Pero hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang tawag. Basta ang sabi ng doktor ay hindi raw ako normal. May mga pagkakataon na nakakakita ako ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. Hallucination, sabi ng doktor. Nung bata pa ako, natatakot ako sa mga hallucination ko. Pero habang tumatanda ako, nasanay na rin ako at natutunan kong kontrolin yung takot ko. Pero may isang bagay na talagang kinatatakutan ko at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matutunan na labanan. Ang nilalang na naninirahan sa may ilog na malapit sa amin. Hindi ko alam kung ano siya, pero kapag tumitingin ako sa ilog, nakikita ko siya na nakatayo sa ilalim ng tubig. Nakatingin din sa akin, nakangiti. Alam kong hallucination ko lang siya, pero natatakot pa rin ako. May mga pagkakataon na nakikita ko siya sa loob ng bahay. Kapag lumalabas siya sa ilog, doon ako natatakot ng todo. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa may pintuan at nakatingin sa akin habang natutulog ako. Hindi ko sinasabi sa pamilya ko ang tungkol sa nilalang sa ilog. Natatakot kasi ako na baka hindi nila ako intindihin. Hindi kasi ako ang unang anak ng pamilya namin na may problema sa pag-iisip. Yung kuya ko, may schizophrenia, pero hindi siya kinilala ng tatay namin. Sabi ni tatay, nag-iinarte lang daw si kuya at hindi naman daw totoo yung sakit niya. Kaya si kuya ay hindi na ginamot. Nung mawala si kuya ay ako naman ang nagkaroon ng problema, pero sa pagkakataon na ito ay hindi na nagbulag-bulagan si tatay. Pinagamot niya ako, pero hindi ako gumaling. Ang sabi ng doktor ay habang buhay na akong makakaranas ng hallucination. Kaya nga lang ay hindi naman ito makakaapekto sa normal kong pamumuhay. Si tatay, kahit mahigpit, sinubukan naman akong intindihin at suportahan. Nung malaman ko yun ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Pero sa ngayon ayos naman ako. May trabaho, may pamilya. Kapag natatakot ako, iniisip ko na lang na hallucination lang lahat ng ito at humihinga ako ng malalim para kumalma. Ang tanging problema ko lang ay yung nilalang sa ilog, pero sa ngayon ay nagagawa ko naman siyang labanan. Basta hindi ako titingin sa ilog ay hindi ko siya makikita. Pero may isang pagkakataon na hindi ko siya nakontrol. Nakatingin ako sa ilog noon pero wala siya. Nagulat ako kasi unang beses na hindi ko siya nakita sa ilog, tapos biglang may kumaluskos sa likod ko. Paglingon ko nakita ko siya. Nakangiti, nakatingin sa akin. Yung katawan niya ay parang katawan ng tao na natutunaw, na para bang sinadya niyang ipakita sa akin na kaya niyang magbago ng anyo para takutin ako lalo. Tapos, yung mukha niya ay may mga mata sa noo at sa pisngi. Yung bibig niya ay may mga ngipin na parang ngipin ng aso. Nagsalita siya, pero hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Tumakbo ako papasok ng bahay at nagkulong sa kwarto. Nanginginig sa takot at hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung itsura niya. Doon ko lang na-realize na hallucination ko lang talaga siya. Pero ang tanong ko, bakit ko siya nakita sa ganoong anyo? Bakit hindi na lang siya nanatili sa ilog? Simula noon ay hindi na ako lumabas ng bahay
kapag hindi ko kasama ang asawa ko. Natatakot ako na baka makita ko na naman siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakaranas ng ganito. Pero sana ay matutunan ko rin na labanan yung takot ko. Tulad ng ginawa ko noon. Sa kwento natin ngayon, natutunan ng ating bida na minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay ang sarili nating takot at imahinasyon. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga kaibigan, tandaan minsan ang mga nilalang sa dilim ay hindi lang basta imahinasyon. Ingat!